Mapagpalang araw mga kalakbay. Panibagong kwento po tayo ngayon na pinamagatang ang mutya ng kidlat na tumalo sa sigbin. Simulan na kaagad natin ang kwento. Alas 11 na ng gabi nang mag-abang ang dalagang si Elvira sa isang bahagi ng kanilang lugar na kung saan madalas umano tamaan ng kidlat. Malakas ang ulan at hangin dahil mayroong bagyo. Pero sinuong pa rin iyon ni Elvira dahil sa kagustuhan niyang makakuha ng mutya ng kidlat. At kung sakaling ipagkaloob iyon sa kanya ng gabing iyon. Matagal nang ninais ni Elvira na magkaroon ng kahit na anong uri ng mutya para mayroon siyang panlaban sa kung ano-anong masasamang nilalang na mayroon sa kanilang lugar. Marami kasing nangyayaring kababalaghan sa kanilang lugar. Kung ano-anong uri ng nilalang ang nakasagupa ng kanyang mga kapitbahay. May mga engkanto, ordinaryong aswang, duwende, sigbin at marami pang iba. Kadalasan sa mga kapitbahay ni Elvira ay mayroon ng kani-kanilang mutya, bertud o agimat. Siya na lang yata ang walang ganoon, kaya nais niya ring magkaroon. Kaya nang mapanaginipan ni Elvira noong nakaraang gabi na magkakaroon umano ng kidlat sa susunod na gabi at makakuha siya ng mutya. Kaya hindi na iyon pinalampas pa ng dalaga. Tumakas muna siya sa bahay nila at hindi alam ng kanyang ina na lumabas ng 10 oras ng gabi si Elvira para mag-abang ng kidlat. Kung magpapaalam kasi siya sa kanyang inang si Ginang Epifania ay tiyak na hindi siya papayagan. Sa takot na imbis na makahanap ng mutya ng kidlat ang dalaga ay baka siya pa mismo ang matamaan ng kidlat. Kaya pumanik na nga lang si Elvira nang makatulog na ang kanyang ina. Isang lumang payong lang ang dala ng dalaga at nagsuot na rin siya ng makapal na jacket at pajama dahil sobrang lamig nga sa labas. Pero kahit na may payong siya, hindi pa rin maiwasang mabasa ang ilang bahagi ng kanyang damit. Maya-maya pa, nagulantang na nga ang dalaga nang biglang kumidlat at lumiwanag ito ng nakasisilaw. Kaya naman napapikit si Elvira. Kasunod nito ang napakalakas na kulog. Sobrang lakas ng kulog na yon, kaya otomatikong napatakip si Elvira sa kanyang dalawang tenga. Tumagal iyon ng ilang segundo na nagpabilis sa pintig ng puso ni Elvira sapagkat nang idilat niya ang kanyang mga mata ay nahagip ng kanyang paningin kung saan tumama ang kidlat. Pambihira, mukhang magkatotoo nga ang aking panaginip. Ay. Labis na kinakabahan ng dalaga, ngunit sabik na sabik din siyang lapitan ng puno ng niyog na kung saan tumama ang kidlat. Hindi pa ganoon kataas ang naturang puno at hindi pa iyon kailanman nagkaroon ng bunga dahil bata pa lamang. Doon tumama ang kidlat, kaya lalong kinakabahan si Elvira dahil iyon din ang nakasaad sa kanyang panaginip na ang kidlat ay tatama sa pinakabatang puno ng niyog na pagmamay-ari nila. Naghintay muna si Elvira ng mga nasa 5 minuto bago niya nilapitan ang puno ng niyog. Kahit babae si Elvira, marunong naman siyang umakyat ng naturang puno dahil ipinanganak siya sa bukid at doon na rin lumaki. Hindi na nga nagsayang pa ng oras ang dalaga at agad niyang inakyat ang batang puno ng niyog at hinahanap ang mutya ng kidlat sa itaas. Nasaan ka na? Mutya, magpakita ka. Ilang minutong naghahanap si Elvira gamit ang kanyang lumang flashlight. Hanggang sa hindi nagtagal ay muntik na ngang mahulog ang dalaga sa puno ng niyog dahil sa sobrang tuwa nang makita na rin niya ang kanyang hinahanap. Sa wakas! Ang mutya! Ang mabilis na pagpintig ng puso ng dalaga ay hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa matinding kasiyahan. Agad na ngang bumaba ang dalaga, saka tumakbo pabalik sa ilalim ng punong mangga na kung saan siya nakapwesto kanina.
Pagkatapos ay doon niya pinakatitigan ng mabuti ang naturang mutya. Kay ganda noon sa paningin ni Elvira, isang uri ng batong hindi niya ipagpapalit sa kahit na anong halaga ng pera. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, umuwing basang-basa ng ulan si Elvira. Mabuti na lang talaga at pag-uwi niya ay mahimbing pa rin natutulog si Ginang Epifania, kaya hindi napansin ng ginang ang pag-uwi ng kanyang anak. Matagal bago nakatulog si Elvira dahil hindi mawala-wala sa mutya ang kanyang buong atensyon. Sinuri niya ng mabuti ang naturang bato at manghang-manga ang dalaga sa itsura nito. Hanggang sa itinabi na nga niya ang mutya ng kidlat sa kanyang pagtulog. Kinaumagahan noon, hindi na nga nakapagpigil pa si Elvira na ipaalam sa kanyang ina ang tungkol sa nakuha niyang mutya ng kidlat. Gulat na gulat naman ang ginang at bahagya rin siyang nagagalit sa katigasan ng ulo ng kanyang anak. Ano? Lumabas ka kagabi kahit sobrang lakas ng ulan sa labas? Kahit kumikidlat? Inay, huwag na po kayong magalit. Wala naman pong masamang nangyari sa akin. Ang mahalaga po, ligtas ako at mayroon na akong mutya ng kidlat. Kahit na, Elvira. Paano kung napahamak ka kagabi? Wala man lang akong kaalam-alam dahil tulog na ako. Magugulat na lang ako kinabukasan na may ibang tao nang maghatid ng bangkay mo rito sa bahay natin. Hay nako, inay, huwag na kasi kayong magalit. Baka mamaya atakihin na naman kayo dyan sa puso. Ewan ko sa'yo, Elvira. Napailing na lamang si Elvira sa reaksyon ng kanyang ina. May sakit kasi sa puso ang ginang, kaya ayaw ng dalaga na magurumentado pa iyon sa galit. Magmula kasi nang pumanaw ang ama ni Elvira, labis na nahihirapan si Ginang Epifania na tanggapin iyon. At sa sobrang kalungkutan, nagkasakit na nga sa puso ang ginang kalaunan. Iyon din ang lalong nagpahirap sa kanilang buhay dahil kinakailangan na ni Elvira ang kumayod ng gusto para may pambili siya ng gamot para sa kanyang ina. Makalipas ang isang linggo, maagang binulabog ang mag-ina ng isang malakas na sigaw na mula sa kapitbahay nilang si Aling Pilar. Nanggugulo ang babaeng iyon sa labas ng bahay nila, kaya nagmamadaling lumabas si Elvira. Sumunod naman kaagad sa kanya si Ginang Epifania. Hoy, Epifania! May balak ka pa bang bayaran ang utang mo sa akin? Sobrang tagal na nun. Bruha ka! Mag-iisang taon na sa susunod na buwan. Ano? Ha? Magbabayad ka pa ba? O balak mo nang ilibing iyon sa hukay kasama ng napayapa mong asawa? Magandang umaga po, Aling Pilar. Naku, Ale, kumalma po muna kayo. Tumahimik ka riyan, Elvira. Isa ka pa. Ilang beses na akong naniningil sa inyo. Pero puro kayo walang pera. Walang pera. Puro gamot. Mga bruha kayo. Kailangan ko rin yung pera ko. Natataranta si Elvira sa pagsisigaw na iyon ni Aling Pilar. Gusto na ngang lumaban ni Ginang Epifania, ngunit pinipigilan siya ng kanyang anak. Baka kasi mamaya, manikip pa ang dibdib ng ginang at atakihin na naman siya sa puso. Kaya si Elvira lang ang sumasagot kay Aling Pilar. Ale, pasensya na po talaga. Pinagsisikapan ko naman po iyong hulug-hulugan kada buwan. Sadyang wala lang po akong mahanap na magandang trabaho para magkapera at makabayad sa inyo. Abay, wala akong pakialam. Ang kailangan ko, ibalik na ninyo sa akin ang pera ko. Pinagsisikapan ko naman po iyon, Ale. Ha? Puro ka rin pinagsisikapan, pero hindi mo pa rin ako binabayaran ng buo. Pero hayaan mo, kung hindi talaga kayong magbabayad sa lalong madaling panahon, iyong alaga kong sigpin ang hahayaan kong maningil sa utang ninyong mag-ina. Hindi nakasagot si Elvira sa sinabing iyon ng Ale. Parang ipinako sa lupa ang kanyang paa
at hindi siya makakilos. Agad na bumilis ang pintig ng puso ng dalaga dahil sa pagbabantang iyon ng Ali sa buhay nila ng kanyang ina. Umalis na si Aling Pilar at nakita ni Elvira ang iba pa nilang kapitbahay na kanina pa pala nakiusyuso sa maagang pagsisigaw ni Aling Pilar. Napahiya tuloy sina Elvira at Ginang Epifania sa pangyayaring iyon, kaya pumasok na lang din sila ng bahay. Anak, paano ngayon yan? Wala pa tayong pera. At saka, nagbabanta na si Pilar. Huwag po kayong mag-alala, Inay. Huwag niyo na itong problemahin. Ako na po ang bahala at gagawan ko ito ng paraan. Gayunpaman, hindi maiwasan ni Elvira ang mag-alala para sa kaligtasan nila ng kanyang ina. Kilala na ng kanilang buong lugar si Aling Pilar na may alagang sigbin. May mga kaunting nalalaman na rin naman si Elvira tungkol sa sigbin. Isa itong uri ng aswang na hindi pangkaraniwan. Kaya naman hindi maiwasan ni Elvira ang matakot dahil baka tutuhanin ng Ali ang kanyang pagbabanta na paatakihin sa mag-ina ang sigbin. Naninipsip kasi ng dugo ang sigbin tuwing gabi habang natutulog ang biktima. Natatakot tuloy matulog si Elvira dahil doon. Nais niya lang mapanatiling gising para bantayan ang kanyang ina. Naalala pa ng dalaga, minsan na rin siyang nakakita ng sigbin noon. Maihalin tulad ang itsura niyon sa isang kambing o aso. Ngunit madalas silang maglakad ng patalikod o paurong. Mas mahaba ang kanilang binti sa likod kaysa sa harap. Kaya kakaibang tingnan ng ganitong uri ng nilalang kung naglalakad sila o tumatakbo. Ang mukha ng sigbin ay parang isang halimaw na mayroong malaking mata. Kumikislap ang kanilang mga mata sa dilim at kadalasan ay pula ang kulay nito. Mahaba rin ang kanilang tenga na maaaring itiklop o ibaluktot. Saka ang ngipin at kuko ng sigbin ay lubang napakatalim at ginagamit din nila ito para mambiktima. Bukod pa rito, sobrang itim din ang kanilang balat at balahibo. Saka mayroon din silang mahabang buntot na tila ba buntot ng isang demonyo. Sa kabuuan, lubang nakatatakot pagmasdan ang itsura ng sigbin. Kinilabutan tuloy si Elvira nang maalala niya ang itsura ng sigbin at kung gaano ka mapanganib ang naturang nilalang. Hanggang sa isang gabi, dumating na nga ang kinakatakutan ni Elvira. Nakita niya na namang muli ang sigbin. Nabiyayaan din kasi ang dalaga na makakita ng ganitong uri ng nilalang. Kaya kahit hindi siya ang amo ng sigbin, ay nakikita niya pa rin iyon. Tarantangang lumapit si Ginang Epifania sa kanyang anak. Iha, anong gagawin natin? Dito lang po kayo sa likuran ko, Inay. Kumalma po kayo, Huwag po kayong mag-alala. Gagamitin ko po itong mutya ng kidlat. Buksan niyo po ang lahat ng bintana at pintuan natin at saka paabot na rin po niyang lampara. Sige, anak. Tarantang sinunod ni Ginang Epifania ang pakiusap ng kanyang anak. Mabilis ngang tinanggal ni Elvira ang takip ng lampara habang nakatuon lang ang kanyang paningin sa sigbin na naghahandang umatake sa kanila. Isa ang apoy sa panlaban sa sigbin dahil takot ang ganitong uri ng nilalang sa mga apoy at ibang liwanag, lalo na sa liwanag ng kidlat. Mahigpit namang hinahawakan ni Elvira ang mutya ng kidlat. Maya-maya pa, narinig ni Elvira ang tunog ng batingaw. Pinatutunog iyon ng kanyang ina. Alam din pala ng ginang na isa sa mga kinakatakutan ng sigbin ay ang maiingay na bagay. Mabuti na lang talaga at mayroon silang nakatagong lumang batingaw. Anak, mag-iingat ka, ha? Opo, Inay. Ituloy niyo lang po ang ginagawa ninyo at mas lakasan niyo pa. Hindi nga nagtagal, naingayan na nga ang sigbin sa malakas na tunog ng batingaw habang itinuon naman ni Elvira ang kanyang buong puso't kaluluwa sa mutya na hawak niya. Nang sa gayon ay magiging mabisa itong gamitin para sugatan ang sigbin. Hanggang sa umaatake na nga ang naturang nilalang sa dalaga,
kaya nakikipagbuno na siya rito. Sigaw ng sigaw si Ginang Epifania dahil sa pag-aalala para sa kanyang anak. Kaya naging triple na ang lakas ng tunog ng batingaw. Ginamit ng Ginang ang kanyang buong lakas para hampasin iyon ng metal. Habang tumatagal, nawawala na sa konsentrasyon ng Sigbin at bigla ring kumidlat ng malakas. Kaya nahintakutan ang naturang nilalang sa liwanag at ingay na yon. Hindi naman pinalampas na Elvira ang pagkakataong iyon para sugatan ang Sigbin at tagumpay niya nga iyong nagawa. Tumakbo ang Sigbin palabas ng kanilang bahay para tumakas, pero mabilis iyong hinabol ng dalaga. Anak, saan ka pupunta? Huwag kayong tumigil sa ginagawa ninyo, inay. Naabutan ni Elvira ang nangihinang Sigbin at doon lalong lumakas ang loob ng dalaga. Nasugatan muli ang nilalang kahit maging siya ay sugatan na rin dahil sa pag-atake ng Sigbin kanina. Walang hiya kang Sigbin ka? Ang mga katulad mong nilalang ay hindi dapat nabubuhay sa mundong ito. Matulis ang mutya ng kidlat ni Elvira, kaya hinugot ng dalaga ang buong lakas niya para saksakin ng Sigbin. Pawis na nga siya hanggang sa nagawa niya iyon. Kaya nga lang, nakatakas pa rin ang Sigbin at nangihina na si Elvira. Kaya hindi na niya nagawa pang habulin ang naturang nilalang. Bumalik kaagad ang dalaga sa loob ng bahay at nag-aalala namang sumalubong ang Ginang sa kanya. Elvira, anak ko, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Naku, ang dami mo palang sugat. Ayos lang ako, inay. Medyo masakit lang ang mga sugat ko. Pero huwag niyo na po akong alalahanin. Kayo po, ayos lang kayo? Oo, iha. Nasaan na ang Sigbin ni Pilar? Nakatakas po, pero maluhang sugat nun. Duda akong makaliligtas pa iyon. Ganun ba? O siya, alika na at gagamutin ko na iyang sugat mo. Bahagyang napapahiyaw si Elvira sa bawat pagkakataong nilalapatan ni Ginang Epifania ng herbal na gamot ang kanyang sugat. Mabuti na lang at hindi malalim ang mga sugat na iyon mula sa pagkalmot ng Sigbin gamit ang matutulis nitong kuko. Sa kabilang banda, hindi na nga nakaligtas pa ang Sigbin. Nakabalik lang ang nilalang na iyon sa bahay ni Aling Pilar, ngunit nabawian na rin ng buhay. Sobrang lakas kasi ang epekto ng mutya ng kidlat. Hindi pangkaraniwan ang sandatang iyon, kaya mabilis na natamaan ng Sigbin. Kinaumagahan noon, galit na sumugod sa kanila si Aling Pilar. Naging doble ang galit ng alis sa kanila at sinisipa na nga ni Aling Pilar ang lahat ng bagay na nakikita niya sa labas ng bahay nila Elvira. Pagbabayaran ninyo ang ginawa niyo sa alaga ko. Ngunit galit din si Elvira sa naturang Ali dahil muntik na rin silang mapahamak nang dahil sa Sigbin na iyon. Mabuti na lang talaga at may mutya siyang panlaban kaya nakaligtas sila. Sige, Ale, guluhin niyo pa ulit kami ni inay at nang makikita ninyo, sa bilangguan kayo pupulutin. O baka naman gusto niyo pang ipahuli ko kayo sa mga pulis dahil sa mga ginawa ninyo sa amin. Matagal natapos ang sagutan nila. Ang away na iyon, utang lang ang pinagmulan. Kakaiba naman kasi maningil si Aling Pilar. Naguhulog naman talaga si Elvira ng pera sa kanya buwan-buwan hanggang sa mabayaran na nga ang kabuuan. Hindi lang talaga makabayad ng buo ang dalaga dahil inuuna niya pa rin ang pagbili ng gamot kay Ginang Epifania. Dahil na rin sa tapang ni Elvira na lumaban, umuwing galit at nasisindak si Aling Pilar dahil sa pagbabanta ng dalaga na ipakukulong niya ang Ali. Mabuti na lang at tumigil na rin si Aling Pilar hanggang sa lumipas ang maraming buwan at taon. Nabayaran na rin ni Elvira ng buo ang kanilang utang. Magmula noon, pinalakas pa ng gusto ng dalaga ang kakayahan niya sa paggamit ng mutya ng kidlat. Lumapit din siya sa mga matatanda upang manghingi ng payo kung paano mapangalagaan ng wasto ang mutyang iyon. Pinanday na rin niya ang mutya at ginawang punyal. Nang sa gayon ay higit na maayos ang paggamit niya sa bagay na iyon. Sa susunod na pagkakataong sasalakayin pa sila
ng kung ano-anong uring masasamang nilalang sa kanilang paligid. Ang angas mga kalakbay, ang lupit ng kwento. Sana naibahagi rin dito kung paano niya nagamit ang buong potensyal ang mutya ng kidlat ngayong ginawa na niya itong punyal, at paano ito sobrang mabisa na panlaban sa aswang. Pero hanggang doon lang talaga ang kwento. Maraming salamat mga kalakbay sa pakikinig ng kwentong ito. Hanggang sa susunod, paalam.